ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan natin na anod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang ginusun nyo ng pera. I rise on a matter of personal and collective privilege to uncover schemes surrounding a systemic problem in our country. One that submerges our nation not just in flood waters but in depths of corruption. Ang makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Pamumunuan na yan na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Papalitan ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta. Anim na congressmen at 2 DPWH officials ang tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects patay sa ledger ng mag-asawang Curly at Sara Vizcaya. Sinampahan nga ng magkakahiwalay na criminal complaints po yung mga dating DPWH engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order na bubuo sa Independent Commission na layong imbestigahan at mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Natagpuang patay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Cannon Road sa Benguet. Naglabas ng karagdagang detalye si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula sa tinaguriang Cabral Files tungkol sa 2025 DPWH National Expenditure Program. Ngayong araw nito, ang 18 dating sundalon mula sa Philippine Marines na naging security personnel ni dating Congressman Zaldico. Mas pinilipa ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanya, tumanggap umano ng malay-maletang pera ang dalawa bilang kickback sa budget insertions. Arestado ang kontratistang si Sara Vizcaya at siyam na iba pang sangkot umano sa halos 100 milyong pisong ghost flood control project sa Davao Occidental. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Kinasuhan ng plunder at graft ng Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada para yan sa pagtanggap umano ng mahigit kalahating milyong pisong kickback mula sa iba't ibang proyekto ng DPWH. Dalawang Senado na may 2 Blue Ribbon Committee. Ganyan ang lumalabas ngayong parehong iginiit ng mga paksyon ni na Senador Win Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano ang kontrol sa Senado. Sa kabila yan ng pagpapalit ng chairmanship ng mga komite ngayong araw, si Senator Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng komite. Iniit ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian ang Senate Blue Ribbon Committee lang ni Senador Erwin Tulfo ang kinikilala ng Senado. Idinawit ng 18 nagpakilalang dating sundalo si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang personalidad na nahatiran daw nila ng mali-maletang pera. Hindi nakaayon at labag sa saligang batas. Ito ang giniit ng mga petitioners sa ginanap na oral argument sa Supreme Court kaninang umaga, kung saan kine-question ang pagiging constitutional ng budget insertions sa ilalim ng unprogrammed appropriation ng General Appropriations Act noong 2024, 2025 at 2026. Arestado na si Senador Rodante Marcoleta para sa kasong plunder. Kanina umaga inilabas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest para kay Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na campaign donation noong 2025, panahong congressman pa si Marcoleta. Inaresto nitong Lunes si dating kongresista Mike Tipingsor kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umano'y 75 million pisong campaign donation kay Senador Rodante Marcoleta. Pero, sinasabi ko unang pang nakulong yung mga nagnakaw. Yung mga nagnakaw, wala pang nakulong.
yan guys, ayan oh. Papunta yan dun sa Liwasan Bonifacio, yung area na yan. Ay ma'am. Ayan. Yung galing Central, yung iba niyan, galing ng Central LRT, yung ating mga kababayan. Dito tayo dito guys para makita natin yung ating mga kababayan parating din. Meron din dito mga Changi hanggang dito sa may. Abangan natin yung mga parating galing dun sa kabila. Hanggang doon yan sir sa kabayan, hanggang doon. Ayan. Lumayo tayo doon kasi may sounds. So dito aabangan natin yung mga galing Central. Ayan, yung mga galing Central guys, papasok dito sa may atin. So yan, pwede kayong bumili ng mga accessories. Oh, mga accessories guys. Sige lang. Yung mga accessories, pwede kayong bumili. At naubusan tayo ng walang signal doon guys. Kaya dito tayo kukuha ng ayan, yung mga nagsusulputan na papunta ng Liwasan Bonifacio guys. Uy, meron pa tayong mag-load tayo. Mobile number. So galing ng Central yan guys, yung mga kababayan natin. Central papunta ng Liwasan Bonifacio guys, hanggang dun sa may dulo. Ayan, doon sila. Sila. Ito naman yung mga parating. Load. Ayan guys. Diba? Parami ng parami. Hello, sir.
Dito, may mga nakatambay din. Ayan. Diyan sa gilid. Di ba? Hindi tayo masyadong didikit dun guys kasi nga may sound. So dito lang tayo. Ayan. Madidetect ng ating ayan guys sa kabila. Hanggang doon yung mga parating. Ayan. May sounds kasi atras tayong konti. Ang dami. Ang dami nila guys. Galing Central yan guys. Ayan, ang bago, Manila Central. Papunta ng so yan, ganyan karami yung papasok pa lang ng Liwasang Bonifacio. Ayan guys, di ba? Kung gaano karami yung mga incoming na mga kababayan natin. Kaya lagot ka rito BBM, may kalalagyan ka talaga. Ayan, di ba? Guys, magandang hapon po. So, ayan yung ating mga kababayan guys. Galing Central. No? Ayan, ganyan karami. Papuntang Liwasan po yun guys. Ayan o, diba? Papuntang Liwasan. Ayan sila karami. Nag-aabang papuntang Liwasan. Maraming salamat po. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat yan. Ayan ma'am. Ayan sir. Yan, sa kabila guys, tatawid tayo dun sa kabila.
What makes this case even urgent is the timing. Former Senate President Benedict Dutton was before Congress begins deliberating the 2027 budget later this year, warning that without clear guidance, the same pattern could simply for a fourth consecutive cycle na hindi malinaw na pato ng Korte Suprema bago pa man magsimula ang susunod na legislation, walang sisiguro na hindi na ito mauulit. Bawat piso na nawawala sa prosesong ito ay piso na hindi naaabot sa ospital, sa paaralan, sa flood control na dapat sana ay proteksyon ng mga mamamayang Pilipino. Habang tumatagal ang usapin, tumatagal din ang kawalan ng linaw kung saan talaga napupunta ang ating mga buwis. Dapat bang ituring itong bagong form ng corruption? O part na lang ba talaga to ng normal process dito sa bansa natin sa pagbubuo ng budget? Ano sa tingin nyo? Maraming salamat po sa panonood. Ang Hello Pinas Hello World ay isang independent page and your support means I can keep doing this work. So if you want to help our page grow, you can buy us a coffee, send stores on Facebook, follow us here on Facebook or on YouTube, like, share, and join the discussion in the comments. Maraming salamat po. Have a good day.